Nitong nakarang mga araw, may naaresto pong isang Chinese national ang ating pong otoridad. At ito po ay bukod sa sinasabing ito po ay nanutok ng baril, nakumpiska po sa kanya, of course yung baril. Ang nakakagulat po nito, meron po siyang sa kanyang posesyon, meron mga gadget, may mga equipment. Kung hindi ho pang-scam, pang-hack, ay yung paniniktik tapos meron pang military grade na drone. Ang dami ho talagang tumaas po ang kilay nung nalaman po yung balitang yan. At meron din pong mga ugnayan na ginagawa ang PNP at maging ang Armed Forces of the Philippines o AFP, mga kapuso. Kaugnay niyan, ating po makakausap, nakapagsalita po ng Sandatang Lakas ng Pilipinas sa AFP si Colonel Francel Margaret Padilla. Colonel Padilla, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Good morning po. Magandang umaga, Sir Orly. Magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak po sa panayam pong ito. Napakaaga, linggo pa naman. Marami lang po kasi kaming gustong kunin po sa panig po ng AFP sa mga malalaking balita ngayon pong araw na ito. Meron na ho bang mga importanteng detalye na na-share po ang PNP sa AFP at maaring ang AFP ay ibinahagi rin sa PNP dito po sa medyo misteryosong Chinese national na nahulihan po ng baril at mga kagamitan na maaari gamitin sa scam, paniniktik, pang-i-spy, pati mga drone na Colonel Padilla, ma'am? Opo, sir, no? Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, currently, sir, is conducting din an investigation on this. No, ito po, nakadetain naman siya from by the law enforcement, and yun nga ang sabi natin, he is in possession of unauthorized firearms and also equipment potentially linking to communications hacking. So naiintindihan po natin, no, na sensitibo po itong nature nitong kasong ito dahil ang alleged po na involvement dito is foreign national. But ang ating Sandatahang Lakas po is collaborating closely with the Philippine National Police and other relevant agencies po tungkol dito. Opo. So, yun po. Kung ano po yung kalalabasan nito and moving forward, we commit to transparency naman po. Alright. Ang AFP, alam natin, may marami na kayong mga information pero wala natin bigyan ng detalye for the sake of national security. Pero meron bang dapat tayong bantayan? Meron ba dapat tayong tingnan? Hindi lamang po mga men in uniform, hindi lamang po mga ahente ng gobyerno, kundi maging ang mga sibilyan. Yung mga araw-araw ay may nakikitang may mga tinatayong building, tapos makikita mo exclusive for tourists lang, na maaring baka nga sabihin nila hindi lang pogo ang dapat natin problemahin, kundi yung mga pogo na siya rin pong pugad ng mga iba't ibang espiya sa ating bansa. Meron bang dapat tayong bantayan sa mga ganun po mga senaryo, Colonel? Ito lang naman, sir, no? Ang panawagan lang naman po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas so maging mapanuri po tayo. So hindi naman po natin gusto na magkaroon tayong unnecessary panic, no, sa ating general public. But of course, kami po, pagka meron pong report na ibinigay sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we really look onto this and determine the veracity of the reports and act on it accordingly. Baka hindi na natin nalalaman, pero is this the first time, una at tanging ito lamang kasong ito ang medyo dapat natin bantayan o marami pa marahil na hindi lang ho na natin nalalaman at tinututukan po ng AFP? Basta, sir, pag meron po tayong mga kahina-hinala, no, ang panawagan po namin sa ating taong bayan, ibigay lang din po naman sa atin at makipagtulungan po sa necessary agency. And ang Sandatahang Lakas po is committed to, ito po, ang prioridad natin po is to, sir, no, i-enforce ang ating laws together with our PNP. Of course, sila po ang law enforcement, but kung kailangan po nila yung tulong namin, naririyan po kami, sir, para po rumisponde. Hindi ko lang po alam kung naipakita ho, na-i-present din po sa AFP yung mga ebidensya, pero sa tingin niyo, ma'am, may paraan ba para malaman kung saan talaga ginagamit? Lalo na ho yung sinasabing military grade drone. Sabi ko, ibang klase ito, Colonel.
Opo sir, no, meron naman po tayong necessary agencies at saka yun pong ating mga units po na in charge tungkol dito. They are also equipped with the necessary equipment to test and check on this equipment. So tignan natin sir kung ano pong So kalalabasan wala pa ho po ng pala. investigation. Paano usapan dito, Colonel? Magkatulong ang AFP, PNP para sa pag-iimbestiga nito, pagtutok, maaring may impormasyon ng AFP na may share sa PNP with regards doon sa mga equipment at mga maaring makita kung saan talaga ginamit ang mga kagamitan ito. Ganun po ba yung Colonel? Opo sir, no, ito namang mga ganitong issue sir, this is a whole of government approach na mga insidente. So tulong-tulong po tayo diyan. Kahit ano naman pong insidente sir, no, basta po kailangan po ang tulong ng AFP. Nakikipagtulungan po sa iba't ibang ahensya as to the role that the AFP will play. Colonel, nakakagulat ba itong pagdami ng iba't ibang mga lugar kung saan exclusive for Chinese, exclusive for Koreans, na kung ating susumahin parang ano ba itong mga ito at bakit may mga ganito at dapat ba itong bantayan sa ngayon, Colonel Padilla? Tinitignan naman po natin sir, no, ang lahat ng ito, but rest assured po na we do not want to draw any conclusions at this point mo. Merong mensahe lang ako. Meron din ako narinig ng pag-uusap. Nito lang weekend lang. Importante rin palang makita yung mga paligid ng iba't ibang mga kampo natin, AFP and PNP. Kaya lang talaga pag nasa EDSA ka, pasensya na Colonel Padilla, pag nasa EDSA ako, parang hindi ako mapakali. Meron kasi isang matas na building dyan, nasa gitna mismo ng Campo Kramit, Campo Aguinaldo. Naiisip ko tuloy, hindi kaya na, wag naman sana, pero hindi kaya nagagamit ito ng espiya. Anyway, meron naman tayong sapat na seguridad na ipinaiiral sa ating po mga kampo, lalo sa mga national headquarters na. Pasensya na Colonel Padilla. Naiisip ko lang, lalo na yung mga kung ano-ano mga lumalabas na mga balita sa paligid, lalo na sa mga kampo ng ating pulisya at militar, Colonel Padilla. Sir, huwag kayong mag-alala sir, yung naiisip nyo, naiisip din po namin. Good. Na-check naman kung ano itong mga maaring yung umuusbong at naglilitawan sa paligid, lalo na yung mga kampo natin, Colonel. Opo sir, no, basta po sabi ko nga po sa inyo, meron pong mga kahina-hinala at tinitignan naman po natin yan. Good. Okay. Colonel, maiba lang ako. Kahapon, I think inyo rin pong napanood at napakinggan yung mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Pinalakpakan at maraming pumuri din sa pahayag na yon. Kaya't ang naging punto ngayon, malaki pala talaga ang kontribusyon nitong pagmomodernisa ng ating sandatahang lakas, lalo na ang Philippine Navy at ang Philippine Air Force na rin po siguro marahil para i-secure ang ating mga teritoryo, mga maritime territory binabanggit. Sa ngayon, Colonel, may sapat ba tayong mga plano? May narinig pa ako, Horizon 3, ano nakapaloob dito, lalo-talo na sa ngayon ay yung panawagan ng mga magsasaka na may magbantay sa kanila habang sila nangingisda, lalo na dyan sa may bahagi ng Scarborough Shoal, Colonel. Opo sir, no, meron po tayong tinatawag na Re-Horizon 3. Tinawag siya Re-Horizon 3 sir kasi we're reviewing po our modernization projects to be up to the modern times. So kung ano po yung kinaharap natin ngayon, yun po yung imo-modernize natin. So we will be heavily involving modernization in terms of our maritime security in relation po sa ating comprehensive archipelagic defense concept. Kasama ba rito yung mga pinag-uusapan na pending na purchase o pag-acquire ng Philippine Navy, mga submarine and yung mga matataas na uri ng mga barko, Colonel? Yes sir, all of these are taken into consideration. Ito naman sir, wala pa pong final hanggat hindi po talagang napoprocure. So lahat naman po ng possibility sir na gusto po natin, pati nga po na isubmit natin yung wish list nga po na inaprubahan din po ng ating presidente, lahat naman po yan ay dadaan po sa tamang proseso. Darating ba ang panahon na talagang pag sinabing maritime territory, may mga barko man na ibang bansa doon sa lugar na yon, meron tayong mga nakahimpil na barko
malayo kasi. Alam ko, biyahe niyan talaga araw ang ginagawa, Colonel, lalo na dun sa may Scarborough, Ayungin, yung Rory mission natin. Bagamat sa mapa, malapit sa Pilipinas, ang biyahe niyan halos isa o dalawang araw na nga. May darating ang panahon ng pagkakataon na talagang pag sinabing teritoryo ng Pilipinas ay merong andudoon na naka-station ng mga barko natin at hindi na ho natin mababalitaan pa na may mga magtatangkang umangkin o pumasok po dyan sa ating mga exclusive economic zone, Colonel. Sir, only that is the objective po. Very good. Colonel, maraming salamat po sa mga impormasyon na ito. Patuloy po kami makikibalita at pakiabot na rin po ating pangungumusta at pasalamat sa ating pong mga miyembro ng AFP na ngayon hindi lang seguridad kundi pati ho yung pagbibigay ng proteksyon sa mga mangingisda na kababayan natin sa West Philippine Sea, kanila na rin pong inaatupag. Colonel Padilla, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, sir. Rest assured that the AFP will be here to protect the people, secure the state, and our sovereignty. Happy Sunday, sir. Very good. Thank you po. Colonel Francel Margaret Padilla po, spokesperson ng AFP, ang inyo pong napakinggan.